Hello everyone! So ngayon, tuturo ko sa inyo paano mag-compute manually ng correlation, specifically ng Pearson R. Tara, simulan na natin. So para saan ba ang correlation? Ang correlation ay ginagamit upang malaman kung may relationship sa dalawa o higit pang bilang ng variables. Madalas, ang Pearson R ang statistical treatment na ginagamit para malaman ang strength at direction ng correlation. Minsan mapapatanong ka, may relationship kaya ang self-confidence at ang score sa exam? Kasi pwede nating i-hypothesize o i-assume na kapag mas confident ka sa sarili mo, pwedeng mas mataas din ang score mo sa exam. Okay, so yan yung mga klase ng tanong na sinasagot natin gamit ang Pearson R, pero hindi natin sinasabi na meron silang cause and effect. Kasi posibleng related ang dalawang bagay, pero wala naman silang logical relationship. Halimbawa, paano kung sabihin mo na ang pagkain ng candy ay nagdudulot ng isang sakit dahil sila ay related? Yun ang shortcoming. Yun ang hindi kayang gawin ng correlation. Kaya lang niyang sabihin ang dalawang bagay ay related, pero hindi niya kayang sabihin kung may cause and effect ang dalawang bagay na ito. Ang tanging makakagawa lang nun ay yung tinatawag na experiment. Kaya nga kapag merong bagong medicine o vaccine na ilalabas, dumadaan muna ito sa tinatawag na clinical trial kasi hindi naman maganda na correlation lang yung gagamitin nila. At bukod dito, Pearson R ituturo ko ngayon. Minsan ginagamit din yung tinatawag na Spearman Rule, pero ginagamit ito, yung Spearman Rule, kapag nagko-correlate tayo ng mga rank. For example, kapag mas mataas yung rango ko sa school, mas mataas yung rango ko sa trabaho, o sa magtatap sa board exam, o sa score ko sa board exam, doon ginagamit ang Spearman Rule when we are dealing with ranks. Ang Pearson R, ginagamit kapag ang data natin pwedeng continuous, ibig sabihin interval o ratio. Kaya ngayon, alamin natin ano ba ibig sabihin ng strength at direction. Una, maraming direction ang relationship sa correlation. Una, pwede ang positive correlation, ibig sabihin pag tumataas ang isang variable o ang x, tumataas din ang y. Halimbawa, kapag mas mahaba ang lecture, mas mahaba ang discussion, mas maraming beses ka maghihikab. So, positively correlated sila. Habang mas matagal ka nag-aaral, mas mataas ang iyong grade. Positively correlated. Pag tumataas ang isa, tumataas din ang isa. Pag dumadami ang tao sa lansangan, pwedeng tumaas din ang tsansa ng pagkalat ng isang sakit. Sa kabilang dako, meron din namang negative correlation. Nang ibig sabihin, pag tumataas ang isa, bumababa naman yung y o yung isang variable. Halimbawa, the longer the lecture, the lower your attentiveness. Pag mas matagal ang discussion, mas mababa or mas bawas ang attention o ang attentiveness. Isa pang example, kapag mas marami kang party na pinupuntahan, posibleng mas mababa yung grade mo kasi hindi ka na nakakapag-aral. Yan naman yung negative correlation, halimbawa yung supply and demand. Kapag mataas ang supply, mababa ang demand at vice versa. Or pwede rin naman na no relationship. Walang kinalaman ng variable x sa variable y. Halimbawa, ang dami ng ice cream na binibenta sa dami ng krimen na nagaganap sa isang bayan. Walang relationship ang dalawa na ito. Okay, ngayon, tingnan naman natin, okay na tayo sa direction, ano naman ang strength ng relationship? Ang R ay nagre-range mula sa negative 1 hanggang sa positive 1. Sa gitna nito, 0. Kapag ang iyong R ay mas malapit sa 1 o negative 1, huwag niyo pansinin yung sign. Okay, basta mas malapit sa 1, mas strong ang relationship. Ang sinasabi lang naman ng sign kung positive o negative yung kanilang correlation. Okay? So kung negative ang correlation o may negative sign, ibig sabihin negative relationship. Pag taas ng isa, bababa yung isa. Pero kapag walang negative sign, meaning positive ang sign ng ating R, ibig sabihin positive relationship. Pag tumaas ang isa, tataas din ang isa. Pero kung ang R ay malapit sa 0, mas mahina ang relationship ng mga variables. Okay? Discuss natin ang ating illustrative example number 1. The data shows the time in hours spent in studying X by 6 grade 11 UM student and their scores on the test Y variable. Solve for the Pearson product moment coefficient R and state their correlation. Una natin gawin ay gawin nating vertical form ang data at mag-extend tayo ng tatlo pang columns. First additional column sa product ni X and Y. Next column ay X squared at ang last ay Y squared. Proceed na tayo sa pag-fill up ng mga columns. 1 times 5 equals 5, 2 times 15 is equal to 30, 3 times 10 is also 30, 4 times 15 is 60, 5 times 30 is 150, 6 times 35 is 210. Proceed tayo sa next column which is the squared of the x values. 1 squared equals 1, 2 squared equals 4, 3 squared equals 9, 4 squared equals 16, 5 squared equals 25, and 6 squared equals 36. Proceed na rin tayo sa last column, ang squared ng y. 5 squared equals 25, 15 squared equals 225, 10 squared is 100, 15 squared is 225,
30 squared equals 900 and 35 squared equals 1,225. Matapos nating masagutan ang mga columns, ay kukunin naman natin ang summation ng bawat columns. Kapag pinag-add natin ang first column, 1 plus 2 hanggang plus 6 ay 21. Ganon din ang gawin sa column ng y, 5 plus 15 plus 10 hanggang plus 35, ang sum naman niya ay 110. Proceed tayo sa third column, which is the product of x and y. 5 plus 30 hanggang plus 210, the sum is 485. Next column ay ang column ng x squared. Add din natin ang 1 plus 4 plus 9 hanggang 36. Ang sum nila ay 91. Fifth and last column ay para sa y squared. Add din natin ang 25 plus 225 plus 100 hanggang 1,225. The sum is 2,700. At dahil nga nakuha na natin ang summations ng bawat columns, ready na yan na i-substitute sa persons R formula, which is equal to n multiply to the summation of the product of x and y minus the product of the summation of x and y all over the square root of the bracket n multiply to the summation of x squared minus the summation of x squared. Bracket n multiply to the summation of y squared minus the summation of y squared. Substitution na tayo ng mga values. N times summation of xy is 6 times 485. Summation of x times summation of y is equal to 21 times 110. All over the square root of n multiplied to the summation of x squared is equal to 6 times 91. Minus the summation of x squared equals 21 squared. Continue, bracket n, summation of y squared equals 6 times 2,700. Minus the summation of y squared equals 110 squared. Continue tayo by simplifying the numerator. 6 times 485 is 2,310. 21 times 110 is equal to 2,310. Proceed tayo sa denominator. 6 times 91 equals 546. 21 squared equals 441. 6 times 2,700 is equal to 16,200. 110 squared is equal to 12,100. Simplify further the numerator. 2,910 minus 2,310 equals 600. 546 minus 441 equals 105. And 16,200 minus 12,100 equals 4,100. Simplify further the denominator. 105 multiplied to 4,100 equals 430,500. Next, get the square root of 430,500, which is equal to 656.12. And lastly, simplify 600 divided by 656.12. R is equal to 0.91. Since nasolve na nga natin ang ating Pearson R, which is equal to 0.91, from the table, it tells a strong positive correlation. For our interpretation, since the computed value indicates a strong positive correlation, it means that the scores in test depend on the length of the study. The longer the time in hours spent in studying, the greater the chances of having the higher scores in the test, and the shorter the time hours spent in studying, the possibility of getting the lower grades. Wow naman! Magaling mo pala dyan ah. Wow!